Sa nakaraang episode nakita natin ang pagpapaalam ng mag-ama sa isa't isa, at ipinangako ni Jinwoo na pagbabayarin niya ang lahat ng mga monarch. Kasabay nito dumating na din ang buong puwersa ng Shadow Monarch na si Ashborn na pinangungunahan ni Bellyon, ang Shadow Marshal. Dahil nga dito siya ang magiging kanang kamay ni Jinwoo, pero tutol si Beru, dahil gusto niya na siya ang maging commander ng Shadow Army. Naglaban ang dalawa, pero nagpamalas ng pambihirang lakas si Bellyon at sa isang iglap ay tinalo si Beru. Sa pagtatapos ng episode, bigla na lang may lumabas na malaking gate sa China, at dito na nga napagdesisyonan ng Dragon Monarch na siya na mismo ang pupunta para tapusin si Jinwoo. Guys, 500 likes ang goal natin sa video na ito. Mag-like at subscribe na kayo. Nasa dulo ng video natin yung mga shoutout. Sa kabanatang ito makikita nating iwinawasiwas ni Bellyon ang kanyang malaking espada malapit sa leeg ni Beru at naghihintay sa pagsuko nito. Ngunit nagpumigla si Beru at ipinakita na kaya pa nitong lumaban. Nagtaka si Jinwoo kung bakit ganoon na lamang ang pagnanais ni Beru na maging Grand Marshal. Ang sagot naman nito ay nais nitong palaging nasa tabi ng ating bida. Upang wala ng tensyon ang maganap, inimungkahi ni Jinwoo na ang Grand Marshal ay pwedeng tumayo sa kanan niya samantalang si Beru naman ay sa kanyang kaliwa. Hindi maipinta ang tuwa at pananabik ni Beru at tuluyang naluha sa pabor na natanggap nito mula sa ating bida. Sumingit naman si Igris at humiling ng pagkakataon na makipaglaban. Ngunit dali-dali naman itong binasag ni Jinwoo na sinabing dyan lang siya sa likuran. Tiningnan ni Jinwoo ang grupo ng mga soldiers malapit kay Tusk at sa mga dragons na nagpaulan ng mga fireball sa kalangitan. Napangiti naman si Tusk habang hinahawakan ang Orb of Avarice at nagpakawala ng napakalaking apoy na nagliwanag sa buong isla. Nag-thumbs up ito habang pinupuri siya ng mga orcs at ang mga dragons naman ay mukhang naiinis sa kanya. Nagtanong si Jinwoo sa kanyang isip kung pandaraya ba yon dahil hawak ni Tusk ang Orb of Avarice. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng ibang soldiers at sumagot si Bellyon na nagpaplano silang gumawa ng maliit na lugar para makapagpahinga si Jinwoo habang naroroon sila. Tinanong ni Bellyon kung bakit hindi tinawag pabalik ni Jinwoo ang mga sundalo. Ang sagot naman nito ay gusto niyang bigyan sila ng pahinga. Tinanong ng ating bida si Bellyon kung nalulungkot ba ito dahil hindi na niya makakasama si Ashborn, ang dating Shadow Monarch. Sumagot naman ito na nasa tabi ni Ashborn siya noong nakikipaglaban ito sa mga pinuno na sumasalungat sa Absolute Being. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang unang sundalo ni Ashborn nang makuha niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Nasa tabi ni Ashborn siya sa loob ng halos walang hanggan at hindi kailanman nagduda sa mga desisyon nito. Wika nito, ang lahat ng mga sundalo ng langit ay ipinanganak sa mga sanga ng World Tree sa anyo ng mga bunga, isang malaking puno na sapat na upang takpan ang buong mundo gamit ang mga sanga nito. Sa ibang lugar, iniisip ni Jinwoo na dapat niyang ipaalam sa mga tao ang paglabas ng 8 hukbo na maaaring dumating anumang oras. Hindi niya maipapangako ang kaligtasan ng lahat, ni hindi rin niya maipangako na mananatili ang mundo sa dati nitong anyo. Ganoon kalakas ang kapangyarihan ng hari ng mga dragons nang makita niya ito sa mga alaala ni Ashborn. Tinanong ni Kyunghae si Jinwoo kung may nangyayari ba at sinagot naman ng ating bida na hindi nito alam ang kanyang tinutukoy. Sinabi ni Kyunghae na kapag gagawa ng mapanganib na bagay ang ama niya, madalas itong magluto ng pagkain na gaya nito. Sinabi ni Jinwoo na hindi ganoon iyon at naramdaman na mayroon silang bisita, kaya pinuntahan niya ito. Pagbukas ng ating bida ng pintuan, nakita nito si Myunghan. Humingi ito ng tawad dahil sa pagbisita na walang pasabi. Nagmungkahi rin ito na kung pwede bang mag-usap sila kahit saglit lang. Habang naglalakad, sinabi ni Myunghan na akala niya ay nagising siya mula sa walang hanggang pagtulog dahil espesyal siya, ngunit napagtanto niyang hindi mangyayari ang gayong mga himala. Ang mga taong nagising mula sa walang hanggang pagtulog ay siya lamang at ang ina ng ating bida, kaya't hindi niya maiwasang maghinala kay Jinwoo. Tinanong niya kung bakit siya nito tinulungan at sumagot si Jinwoo na napagpasyahan niyang mapagkakatiwalaan siyang tao. Ipinaliwanag niya na kung si Myunghan ay isang taong gagawa ng kahit ano para makuha ang gusto niya, hindi sana nag-risk si Jinwoo para iligtas siya. Nagtaka siya kung dahil ba ito sa hindi niya pagtatangka na gamitin si Jinho. Hindi alam ni Myunghan kung paano mapapasalamatan si Jinwoo at minungkahi na hayaan siyang bayaran kahit kalahati ng kanyang utang na loob. Tinanong niya kung may gusto si Jinwoo, ngunit sinabi nitong wala naman talaga siyang gusto. Gayunpaman kung may mangyari sa kanya, gusto niyang alagaan ang kanyang ina at kapatid. Tinanong ni Myunghan kung sapat na ba iyon at kinumpirma ito ni Jinwoo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, lumipat ang eksena kay Chairman Jinchul na ipinapakita kay Jinwoo ang larawan ng Colossal Gate sa Shanghai, China. Hindi lang ito sa China, 8 Colossal Gate ang lumitaw sa buong mundo na halos sabay-sabay. Tinanong niya si Jinwoo kung sa tingin niya ay bahagi pa rin ito ng kanyang hukbo, ngunit kinumpirma ni Jinwoo na mga kaaway ito.
Tinanong niya ang chairman kung nagtitiwala ba ito sa kanya. Lumapit ang ating bida sa kinaupuan ng chairman, habang sinabing sana'y pagkatiwalaan niya ang ipapakita niya rito, at sabay hinawakan ang noo nito. Biglang sumagi sa isipan nito ang mga alaala ng mga rulers, dragons, at ang buong digmaan. Inalis ni Jinwoo ang daliri niya at napahingang malalim ang chairman at sinabing hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Palagi niyang naisip na ang mga Diyos ay nagkaloob ng espesyal na kapangyarihan sa ilang tao, at kaya naman kailangan nilang protektahan ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga demonic beast. Ngunit kung ang ipinakita ni Jinwoo ay totoo, ang lahat ng nasa isip nito ay delusional lamang. Napagtanto niyang mali ang kanyang pagkakaintindi sa lahat ng bagay, at ang mga awakeners lamang ang makakaligtas pagkatapos ng malupit na digmaan na parang bang sila ay nagsasala upang ang ilang tao lang ang mabuhay. Tinanong niya si Jinwoo kung paano ito mangyayari at kung plano nitong labanan ang mga kaaway na iyon ng mag-isa, at tinanong rin ni Jinchul kung ano ang dapat nilang gawin, kung paano sila makakatulong kay Jinwoo. Kinabukasan sa isang pagtitipon, tinanong ng chairman kung may iba pang nagsabing darating sila, at sumagot naman ang agent na 152 na bansa lang ang nag-report na ngayong umaga. Tinanong ng agent kung ano ang sinabi ni Hunter Sung sa kanya kahapon sa opisina nito dahil hindi pa niya nakikitang ganito kaputla ang mukha ng chairman. Mabilis naman humingi ng paumanhin ang agent at sinabing hindi dapat siyang magtanong, ngunit sinabi ng chairman na ayos lang. Ang hukbo ng mga dragon na lumilitaw mula sa kadiliman at ang isang higanting dragon na lumilipad sa likod ng hukbo ng mga dragons ay hindi kayang pabagsakin kahit pa magtipon-tipon ang lahat ng hunters sa buong mundo. Habang nasa telepono na nakakonekta kay Jinwoo, iniulat niya na tinipon na niya ang mga kinatawan mula sa bawat bansa, gaya ng kanyang kahilingan, at tinanong kung nasaan ito. Lumitaw si Jinwoo sa likuran niya at sinabing kararating lang niya. Nahulaan ni Jinchul na walang saysay na tanungin ang lokasyon nito ngayon. Sinabi niya na magkakaroon ng kaguluhan kapag nalaman ito ng mga tao, at ang ilang bansa ay hindi makakayanan ang kaguluhan sa araw na ito kung ang lahat ng ipinakita ng ating bida ay totoo. Pagkatapos na ipatawag ni Jinwoo ang lahat sa isang conference hall, tumayo siya sa harapan at walang paligoy-ligoy na inanunsyo na malalagay ang lahat sa panganib sa oras na magbukas ang iba pang mga gates. Ipinaalam ni Jinwoo sa lahat ng naroon, kabilang na ang mga presidente at prime ministers na nagmula sa iba't ibang mga bansa, guild masters, maging ang chairman ng Hunter Association, na walang sino man ang makakatakas sa delubyong dala ng pagbubukas ng mga gates. Malayong-malayo kumpara sa pagbubukas ng unang gate. Galit na nagpahayag ang minister mula sa India na hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ni Jinwoo. Kwinestyon naman ng katabi nito kung ang pinaparating ni Jinwoo ay hindi sapat ang lakas ng mga national hunters para harapin ang mga kalaban. Sumagot si Jinwoo at sinabing daan-daang demonic beast ang lalabas sa gate na kasing lakas ni Kamish, ang dragon na muntik nang sumira sa mundo, kaya sigurado siyang hindi kakayanin kahit ng mga national level hunters na pigilan ang mga ito. Pero patuloy na nagmatigas ang mga tao at humingi pa ng praweba para maniwala sila sa mga sinasabi ni Jinwoo. Hindi agad sumagot si Jinwoo, bagkus itinaas niya ang kaliwang kamay at nagpalabas ng maliliit na gates na kinagulat ng lahat. Pinaliwanag ni Jinwoo na ang mga kalaban ay kayang gumawa ng mga gates kahit kailan at kahit saan ng mga ito gustuhin. Dagdag ni Jinwoo na kaya lamang natatagalan ang mga ito ay dahil sa laki ng hukbo. Nagsalita ang isang lalaki at walang pakundangang kwinestyon si Jinwoo kung kabilang sa mga kalaban at balak na patayin sila gamit ang Shadow Army na lumabas sa nakaraang gate. Pero agad naman itong binawi ang sinabi ng mapagtanto ang pagkakamali. Ang katabing lalaki naman ang nagtanong kung ano ang dapat gawin bilang paghahanda sa paparating na mga demonic beast. Maiksi ang naging sagot ni Jinwoo, magpakalayo ang lahat sa gate. Mas malayo, mas mabuti. Dahil dito, agad na sinikap ng mga tao na magpakalayo para iligtas ang kani-kanilang mga buhay sa dalang panganib ng pagdating ng mga demonic beasts. Samantala sa isla kung saan tinipon ni Jinwoo ang Shadow Army, makikita ang isang malaking kastilyo na gawa sa bato na may watawat pa sa tuktok. Habang nakatingin sa kastilyo ay tahimik na tinitimbang ni Jinwoo ang pwedeng maging resulta ng nalalapit na labanan. Batid ni Jinwoo na kahit anong mangyari ay itataya ng Shadow Army ang kanilang mga buhay para protektahan siya. Biglang nagsalita si Igris sa likuran ni Jinwoo at sinabing wala silang tiyansang manalo sa nalalapit na labanan sa pagitan ng mga hukbo ng King of Dragons. Tinanong ni Jinwoo kung ilan sa tingin ni Belyon ang bilang ng hukbo na paparating. Sumagot si Belyon at sinabing maaaring 100 beses ang laki sa kanilang hukbo. Napaisip si Jinwoo na ang inaasahan pala nila ay nasa mahigit 10 milyong mga halimaw. Samantala, makikita si Jay Mills, isang srank hunter mula sa Canada na pinagtatawanan ang babala ni Jinwoo.
Wika ng isang lalaki na nakaupo sa tapat ni Jay Mills na dapat ay makinig sa babala ni Jinwoo dahil isa si Jinwoo sa pinakamalalakas na mga hunters sa buong mundo. Pero nanindigan si Jay Mills na hindi siya naniniwala sa mga sinabi ni Jinwoo. Samantala, nang mapagtanto ang kaharap na kastilyo, inutos ni Jinwoo na yumuko si Beru sa lupa. Tinanong ni Jinwoo kung ito na ang tinutukoy ni Beru na magandang lugar na kanyang pagtitirhan. Maliban sa laki ay duda si Jinwoo kung para ba talaga sa kanya ang ginawang kastilyo. Dahilan ni Beru na hindi magiging sapat para kay Jinwoo ang basta matitirhan lamang. Napansin ni Jinwoo ang watawat na nakatusok sa tuktok ng kastilyo, at kahit walang utos ay nagkusang yumuko si Belyon. Imbes naman usigin pa si Belyon kung bakit naisip na maglagay pa ng watawat, tinanong niya ito kung ano ang mangyayari sa Shadow Army sa oras na mamatay ang kanilang monarch. Wika ni Belyon na sa oras na mawala si Jinwoo ay tuluyan na rin silang mabubura sa mundo. Agad na nagtungo si Jinwoo sa Korean Hunters Association at doon pinakita ni Woo Jin-chul ang tungkol sa pagtitipon-tipon ng mga hunters sa Canada sa pamumuno ni Jay Mill. Balak pa rin ng mga ito na kaharapin ang mga halimaw sa kabila ng babala ni Jinwoo. Tinanong ni Jin-chul kung ano ang plano ni Jinwoo. Wika ni Jinwoo na kailangan niyang pumunta sa China. Batid ni Jinwoo na hindi niya kayang labanan sabay-sabay ang mga halimaw na lalabas sa mga natitira pang gates. Sa ganoong paraan ay masisigurado ni Jinwoo ang kaligtasan ng kanyang pamilya kung matatalo niya ang pinakamalapit na gate sa Korea. Pinangako ni Jinwoo na sa oras na matalo ang mga halimaw ay isusunod na niya ang mga natitira pang monarchs. Pagdating ay sinalubong siya ni Liu Zigang. Agad na napansin ni Jinwoo ang gate. Wika ni Liu Zigang na yon nga ang gate na bumukas kamakailan. Itinuro ni Liu Zigang ang hilera ng mga hunters. Ipinakilala ni Liu Zigang ang mga ito bilang elite army na hindi lamang ang bilang ang pinagmamalaki kundi ang mga kakayahan ng mga ito na makipaglaban. Natigil ang dalawa dahil naramdaman ang pagtaas ng enerhiya na nagmumula sa gate. Tumingin sa suot na relo si Liu Zigang at sinabing magsisimula na ang pagbubukas ng gate. Agad na tinawag ni Jinwoo ang Shadow Army. Sunod-sunod na nagsilabasan ang mga Shadow Soldiers at humilera sa likuran ni Jinwoo. Nanlaki ang mga mata ni Liu Zigang sa pagkabigla. Hindi ito makapaniwala na malapitan niyang nasasaksihan ang makapangyarihang hukbo ni Jinwoo. Pero si Beru, hindi nagustuhan na nakatayo si Liu Zigang sa kaliwa ni Jinwoo. Wika nito na siya ang nagmamay-ari ng posisyon sa tabi ni Jinwoo. Siniko ni Jinwoo si Beru sa tiyan at sinabing kakampi nila si Liu Zigang. Muling nagulat si Liu Zigang na kayang makipag-usap ni Jinwoo sa mga ito. Sumigaw ang isa sa mga hunters na nagsisimula ng magbukas ang gate. Tumingala si Jinwoo at kalmadong inintay ang paglabas ng mga halimaw. Pero naramdaman ni Belyon na may mali. Wika nito kay Jinwoo na wala siyang nararamdaman na presensya ng mga halimaw sa gate. Nabahala si Jinwoo at tinanong ang sitwasyon sa iba pang mga gates. Sumagot si Belyon at sinabing ayon sa ibang mga shadows ay parehas lamang ang sitwasyon. Naguguluhan si Jinwoo kung paanong walang laman ang mga gates. Hanggang sa maglapat ang mga ngipin ni Jinwoo sa dismaya nang mapagtanto na hindi gumawa ang mga monarchs ng maraming gate para hiwa-hiwalay na lumabas ang mga halimaw. Nagsilbing lamang itong panlito at ang kabuuan ng hukbo ng mga halimaw ay lalabas sa isang gate lamang. Samantala sa parehas na oras sa Canada, makikita ang libo-libong mga hunters na nakaabang sa gate sa pangunguna ni Jay Mills. Mababakas ang mataas na kumpiyansa sa sarili ni Jay Mills na kakayanin nilang talunin ang mga halimaw at hindi kagaya ng iba na piniling lumayo dahil sa babala ni Jinwoo. Sa likuran ni Jay Mills ay kani-kanya na ang antisipasyon kung magkakatotoo ba ang babala ni Jinwoo. Ang mga sibilyan ay maririnig ang mga sigawan habang may mga hawak na placard tungkol sa pagsuporta nila kay Jay Mills. Makikita ang pagngisi ni Jay Mills dahil sa pagbubukas ng gate, pero napuno ng sandaling katahimikan ang lahat ng walang lumabas na demonic beasts. Nagtaka ang lahat at napatanong kung nagsisinungaling lamang si Jinwoo, hanggang sa lumabas ang isang nilalang mula sa gate na wangis ng isang tao. Ito pala ang Dragon King at walang kaalam-alam ang mga hunters. Nangunot ang noo ni Jay Mills at napatanong kung bakit isa lamang ito at tao pa. Mula sa itaas ay nanatili ang Dragon King na nakatingin sa ibaba na parang may hinahanap saka unti-unting bumaba sa harapan ni Jay Mills. Tinanong ng Dragon King si Jay Mills kung siya ang hari ng lugar. Makikita ang pagkadismaya sa mukha ni Jay Mills nang makita ang Dragon King sa malapitan at mapatunayang hindi ito demonic beast kundi isang tao. Biglang nagsalita ang hunter sa tabi ni Jay Mills at sinabing may kakayanan at katalinuhan ang mga demonic beasts na kapantay ng mga tao. Pinili lamang ng mga ito na hindi makisalamuha sa mga tao kaya hindi na nakakagulat kung kaya nilang magsalita ng lengguwahe ng mga tao.
Mas lalong lumaki ang ngisi ni Jay Mills at sinabing tama ang hinala niya na kaya nakuha ni Jinwoo ang pasunurin ang mga halimaw na lumabas sa gate sa Korea ay dahil nakakausap ni Jinwoo ang mga ito. Dahil sa nabuong konklusyon ay sumagot si Jay Mills na siya ang hari ng lugar. Nadismaya ang Dragon King at sinabing wala roon ang kanyang hinahanap. Samantala, sa China ay hindi na mapalagay si Jinwoo kung ano ang kalagayan sa Canada. May isang lalaki ang nagsalita at sinabing kinokontak na niya si Adam White. Kinuha ni Jinwoo ang cellphone at siya ang nakipag-usap. Agad na tinanong ni Jinwoo kung ano ang nangyayari sa Canada. Wika ni Adam na tahimik ang site at wala namang ibang nangyayari sa gate. Nanlaki ang mga mata ni Jinwoo nang mapagtanto na nasa Canada si Adam. Paliwanag ni Adam na hindi naman pwedeng wala silang gawin, sinigurado naman nito na hindi lamang siya iisa na dinispatch sa Canada, marami sila. Hindi mapigilan ni Jinwoo na madismaya pero kahit paano ay napanatag siya nang sabihin ni Adam na walang lumabas na mga halimaw sa gate. Pero ilang saglit pa ay nagsalita ulit si Adam at sinabing may lumabas sa gate, isang tao. Agad nanlaki ang mga mata ni Jinwoo at pasigaw na inutusan si Adam na tumakbo na. Pero parang napako na sa kinatatayuan si Adam nang masaksihan ang mga hunters na unti-unting naging abo. Galit na sumigaw si Jinwoo na may oras pa para tumakbo si Adam. Pero parang wala nang naririnig si Adam dahil lumabas na rin ang malaking hukbo ng mga dragon at mga halimaw sa gate. Saglit na tumahimik si Jinwoo at nag-focus na kontrolin ang shadow na nilagay kay Adam. At hindi nga nagtagal ay lumabas ang shadow sa tabi ni Adam at sinabing ililigtas ito sa pamamagitan ng pag-teleport. Pero bigong maisagawa ng shadow ang teleport nang lumapit ang Dragon King sa kanila at tinanong kung saan sila pupunta. Napagtanto ni Jinwoo na ito pala ay isa lamang pain lumabas ang buong puwersa ng Dragon King sa isang lugar lang at iyon nga ay sa Canada, kung saan kasalukuyang naroon din si Adam. Sa pagtatapos ng episode, nasa harapan na ni Adam ang Dragon King. Nabalot ng matinding takot si Adam nang magpakawala ng apoy sa bibig ang Dragon King. Walang nagawa si Jinwoo kundi ang alisin ang telepono sa tenga dahil sa nakakapangilabot na palahaw ni Adam mula sa kabilang linya. Labis ang dismaya ni Jinwoo na hindi agad niya naisip na babaguhin ng Monarchs ang kanilang plano. Kumpara sa unang plano na hiwa-hiwalay na lumabas sa 8 gate, pinalabas ng mga kalaban ang hukbo sa isang gate dahil alam ng mga ito na ang kanyang Shadow Army ay lalong lumalakas habang tumatagal ang labanan. Kaya sisikapin ng mga ito na mabawasan ang bilang ng magiging labanan. Galit na galit si Jinwoo na naglahong parang bula ang kanyang plano at kung susugod siya sa Canada ay parang kumagat na siya sa patibong ng mga monarch. Samantala sa Canada, makikita ang malaking ngiti sa mukha ng Dragon King habang pinagmamasdan ang pagkamatay ng mga tao sa dagat ng apoy. Wika nito na tila musika sa kanyang tenga ang tibok ng puso ng mga tao, ang mga sigaw nito, at ang marahang pagkalipol ng bawat buhay sa mundo. Napuno ang pulang kalangitan ng mga dragon habang bumubuga ng apoy para wasakin ang lahat ng mga nasa ibaba sa utos ng Dragon King. Samantala, sa US Hunters Bureau, makikita si David Brandon na malungkot na pinagmamasdan ang malaking screen sa harapan kung saan pinapakita ang unti-unting pagkawasak ng Canada. Mag-isa lamang si David sa office at marami na ang nainom na alak. Wika nito na maaaring patay na ang lahat ng nasa Canada, ang mga hunters, agents, reporters, at lahat ng mga sibilyan. Batid ni David na hindi malabong totoo ang kanyang iniisip dahil sa daan-daang mga dragon kasama ng mga dambuhalang halimaw at insekto na hindi kayang talunin ng mga tao. Tinanggap na lamang ni David na ito na ang katapusan ng lahat dahil ilang oras na lamang ang natitira bago dumating sa US ang mga kalaban. Sa mga sandaling iyon ay napagtanto ni David kung bakit ganon na lamang ang kagustuhan ni Jinwoo na palayuin na ang lahat sa gate. Biglang dumating si Jinwoo at natigilan si David sa pagmumuni-muni. Humingi ng paumanhin si Jinwoo sa biglaan niyang pagbisita. Wika ni Jinwoo na naparoon siya para hingin ang Runestone ni Kamish. Dahil sa impluensya ng alak ay balak pa sanang tumanggi ni David dahil nasa pangangalaga nila ang Runestone. Pero agad naman nitong napagtanto na baliwala na ang lahat sa oras na mabura na ang mundo. Nasapo ni David ang mukha at humingi ng paumanhin kay Jinwoo. Wika nito na ibibigay niya ang Runestone pero nagtanong kay Jinwoo kung saan gagamitin. Diretsahang sumagot si Jinwoo at sinabing gagamitin niya ang Runestone para gumawa ng counterattack sa mga kalaban. Mabilis na nagtungo ang dalawa sa ibabang bahagi ng building kung saan nakatabi ang Runestone. Nagtanong si David kay Jinwoo kung ano ang Runestone na nakalagay sa katawan ng mga demonic beasts. Paliwanag ni Jinwoo na regalo ang mga ito mula sa rulers para matulungan ang mga tao na matalo ang mga demonic beasts. Sa oras na mamatay ang isang demonic beast ay naiiwan sa Runestone ang mga kakayahan at kapangyarihan nito. Nagtanong muli si David kung matatalo ba ni Jinwoo ang mga halimaw gamit ang Runestone. Wika ni Jinwoo na susubukan niya. Nang makuha ang Runestone ay muling humingi ng pabor si Jinwoo kay David. Sa isang iglap ay makikita si Jinwoo na nakaupo kaharap ni Norma Selner.
Wika ni Madam Senner na hindi niya inaasahan na may maghahanap sa kanya sa gitna ng malaking labanan. Pero saglit na napansin ni Madam Senner ang pagbabago kay Jinwoo. Agad naman pinaliwanag ni Jinwoo na siya pa rin ang Jinwoo na nakilala nito, ang pinag-iba lamang ay nagkaisa na sila ng kadiliman. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Jinwoo at hiniling kay Madam Senner na ipakita sa kanya ang kanyang kapalaran. Hindi naman nagdalawang isip si Madam Senner. Hiningin nito ang kamay ni Jinwoo at pinakita ang mga nakatakdang mangyari sa hinaharap. Biglang tumulo ang luha ni Madam Senner at tinanong si Jinwoo kung sigurado na sa gagawing desisyon. Umiti lamang si Jinwoo. Tuluyang bumuhos ang mga luha ni Madam Senner at tinanong kung paano kakayanin ni Jinwoo na kaharapin ang lahat ng mag-isa. Kung plano ba ni Jinwoo na isakripisyo ang sarili para mailigtas ang lahat. Pero imbes na maging emosyonal ay nagpasalamat si Jinwoo na magagawa niyang matalo ang mga kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Madam Senner sa gulat at tinanong si Jinwoo na bakit nagpapasalamat gayong malilimutan ng mga tao ang gagawin niyang pakikipaglaban. Sa tuktok ng isang mataas na building nagtungo si Jinwoo. Tinawagan niya si Cha-hain. Nagulat si Cha-hain at sinigurado pa kung si Jinwoo talaga ang tumatawag. Humingi ng paumanhin si Jinwoo na masyado siyang naging abala, kaya hindi na siya nakakatawag. Napangiti naman si Cha-hain dahil masaya siya na naisipan ni Jinwoo na tumawag. Wika ni Jinwoo na balang araw ay magkikita rin sila. Ramdam ni Cha-hain ang tinatagong lungkot sa boses ni Jinwoo, kaya't nakaiusap siya kay Jinwoo na mangakong magkikita pa ulit sila. Nangako naman si Jinwoo na gagawin niya ang lahat para magkita ulit sila. Nang ibaba ang tawag ay laking gulat ni Cha-hain nang sabihin ni Choi Jang-in na oras na para sila ay magpunta sa Canada. Habang naghahanda sina Cha-hain ay nagsimula na ring maghanda ang mga hunters mula sa iba't ibang bahagi ng buong mundo, ang Asian Hunter Alliance, Europe Hunter Alliance, African Temporary Guild Union, at Chinese Emergency Response Alliance. Nang maramdaman ang malakas na enerhiya, nakilala agad ng Dragon King na si Jinwoo ito. Mapanuksong ipinagmalaki ng Dragon King ang milyon-milyon niyang pinatay at tinanong kung hanggang kailan magtatago si Jinwoo. Nagningas ang mga mata ni Jinwoo sa galit at sinabing malapit na silang magkita. Tahimik itong nag-isip kung bakit masyadong tahimik si Jinwoo. Hindi ito mapalagay sa kung ano ang pinaplano ni Jinwoo. Pero napagtanto ng Dragon King na maaaring pinili na lamang ni Jinwoo na tumakbo at magtago, biglang natigilan ang Dragon King sa pag-iisip nang biglang may tumamang missile sa mukha nito. Mula sa himpapawid ay makikita ang ilang fighter jets na sunod-sunod na nagpakawala ng mga missiles sa direksyon ng Dragon King. Malakas na pagsabog ang naging dulot ng pagtama ng mga missiles sa Dragon King. Wika ng isa sa mga piloto ng fighter jets na hindi sila sigurado kung patay na ang Dragon King dahil sa makapal na usok na dulot ng pagsabog, pero agad na natigilan sa pagsasalita ang piloto nang may malakas na apoy ang biglang bumuga pataas. At sa isang iglap ay tumambad sa harapan nila ang isang dambuhala at nakakapangilabot na dragon. May nanlilisik itong mga mata at nag-umapaw na kapangyarihan. Tinignan ng dragon kung sino ang mga umatake sa kanya at labis ang dismaya nang makita na mga hamak na tao lamang ang mga ito. Tuluyang nagpakawala ang Dragon King ng isang malakas na enerhiya mula sa bibig at sa isang iglap ay nilamon ng nakabubulag na liwanag ang mga fighter jets. Samantala, sa kastilyo na ginawa ng mga Shadow Army, makikita si Jinwoo na nakaupo sa gitna at malalim ang iniisip. Saglit siyang napatingin sa kanyang likuran sa parteng itaas at nakita ang isang karatula na may nakasulat na Aming Panginoon. Bahagyang napatawa si Jinwoo sa mga kalokohan ni Beru pero nagpapasalamat siya sa pagmamahal ng mga Shadow sa kanya. Agad namang lumabas si Beru nang marinig ang kanyang pangalan at mabilis na naging emosyonal nang makita ang estado ni Jinwoo.